Magandang Pilipinas. Ngayong gabi sa Balitang Bayan, tutukan natin ang pagsukor sa AIDS sa Pilipinas. Sa kabila ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng HIV infection sa bansa. Ayon sa Department of Health, umabot na sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga taong nabubuhay na may HIV sa Pilipinas. Sa bawat 10 minuto, may isang bagong kaso ng HIV infection ang naitatala. Maraming salik po ang nakakapekto sa pagkalat ng HIV. Isa raw ito ay ang kawalan ng sapat na kaalaman tungkol sa sakit, ang stigma na napakalibot ito, at ang kakulangan sa akses sa mga serbisyo pangkalusugan. Ang pamahalaan ay naglalabas ng mga programa at patakaran para maipaliwanag ang panganib ng HIV, matulungan ng mga tao may HIV at maibigay sa kanila ang mga serbisyong pangkalusugan, kabilang dito ang pagbibigay ng libreng pagsusuri sa HIV, mga gamot para sa may sakit at mga serbisyo sa pagpapayo. Napakahalaga rin ng papel ng mga mamamayan sa pagsupro sa AIDS sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga hindi ligtas sa sexual activities, paggamit ng condoms, at pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa HIV. Makatutulong tayo na maiwasan ang pagkalat ng sakit. Bilang pagtatapos, nais kami bigyang tigil ng AIDS ay isang maiiwasan na sakit sa pamamagitan ng pagsusumikap ng ating pamahalaan, mga healthcare workers, at ng bawat isa sa atin. Makatutulong tayo na mapanatiling ang kalusugan ng ating bansa. Magandang gabi, bayan. Dalawang senior high school students mula sa LGBTQ community ang nagpositibo sa HIV. Narito ang ulat ni Kim. Salamat, Nina. Narito ako sa paaralan kung saan naitala ang kaso ng dalawang estudyante. Ayon kay Teacher T, ang kanilang guidance counselor, patuloy ang suporta ng paaralan. Hindi namin sila huhusgahan. Ang mahalaga ay matulungan namin sila sa kanilang pinagdadaanan. Mahirap tanggapin, pero kailangan kong ipagpatuloy ang buhay. Paano sa ako na hirap sa pagtungo sa aking sakit na HIV/AIDS o AIDS? Naramdaman ako ng takot, galit at kawalan ng pag-asa. At nag-aalala ako na hindi ko kaya kontrolin ang aking sarili. Kahit alam ko na ang mga gamot ay tumutulong. Sisipi itong paalala sa akin ang aking sa kabila ng aking hirap. Nagahanap ko ng paraan para maahon sa kanyang kalagayan at nais ko matulungan ng iba na naparanas niya parehong sitwasyon. Ayon sa DOH, mahalagang maaga magpasuri at sumailalim sa gamutan. Tina? Salamat, Kim. Patuloy namin susubaybayan ang kasong ito. Isang kontrobersyal na balita ang Human Needs News. Isang sikat na PBA player ang nagpositibo sa AIDS at sinabing nakawaan ang isang kapwa maglalaro. Narito ang ulat ng Hak. Nakakalungkot, pero hindi namin tutulungan. Nilaban kami bilang isang tutunan. Bilang sa court, hindi silakan. Ayon kay Raymond, hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon. Pero nananatili siyang matatag. Sa lahat ng fans, salamat sa suporta. Hindi ko man ginusto ito, pero gusto kong magsilbing aral. Mag-aral sa lahat, mag-ingat at huwag matakot sa katotohanan. Kapwa manlalaro na sinasabing nagdala ng sakit, tumangging magbigay ng pahayag. Salamat, Happy. Isang paalala sa lahat, maging responsable sa bawat aksyon. Teka! Patunayan mo munang mahal mo ko. Ano ba ang best way? Madali lang!
A, B, C. Yung ABC. A for abstain. Hugs lang muna, babes, kasi sa kissing nag-i-start lahat. Ha? And B for be faithful to your partner. Eh, ano yung C? And C, check mo. Pumunta sa pinakamalapit na social hygiene clinics and HIV testing centers. Maganda na ang sigurado. Isang paalala mula sa inyong DOH. Sa inyong batani, narito tayo sa Balitang Bayan. Ito ang talakayan ng isang napaka-sensitive issue na salukuyang sa mundo ng entertainment. Ayon sa mga ulat, ang aktres na si Tatin ay nagsampa ng kaso sa lokal na korte laban sa kanyang asawa na si Lee. Sa kanyang pahayag, inilarawan niya ang matinding emosyonal at pisikal na paghihirap na kanyang dinaranas matapos malaman ang kanyang kondisyon. Sinasabi ng aktres na siya ay nahawaan ng HIV mula sa kanyang asawa at ito ay nagdulot ng hindi lamang mga komplikasyon sa kanyang kalusugan kundi pati na rin sa kanyang karera. Ang balitang ito ay agad na kumalat sa social media kung saan ang mga netizens ay nagbigay ng iba't ibang reaksyon. May mga sumusuporta kay Tatin, sinasabing may karapatan siyang ipaglaban ang kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, may mga nagtanong kung ano ang mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Tila nagbigay ito ng pagkakataon para sa mga tao na pag-usapan ang tungkol sa HIV at ang mga stigma na kaakibat. Sa ngayon, ang kaso ay patuloy na umuusad sa korte. Ang mga legal na hakbang na isinasagawa nila ay nagdudulot ng mas malawak na diskusyon sa mga isyu ng kalusugan, relasyon at responsibilidad. Ito ay isang paalala sa lahat na ang mga personal na desisyon ay may malalim na epekto, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Yan ang mga pangunahing balita sa nakakapukaw na kaso. Patuloy nating subaybayan ang mga susunod na kaganapan at ang mga epekto nito sa ating lipunan. Huwag kalimutang makinig sa susunod na balita na edisyon ng Balitang Bayan para sa higit pang mga balita at talakayan. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.